Bloody Mary, isang makapangyarihang pangalan mula sa kasaysayan. Pangalan pa lang ay may hatid ng kilabot. At ngayon ay ginagamit na inspirasyon sa paggawa ng mga aklat, mga folklore, kanta at mga horror movies. Pati sikat na inumin ay hango din sa pangalan na Bloody Mary. Pero bakit nga ba sumikat ang pangalang ito? O sino ba ang totoong Bloody Mary? Bakit siya naging pinakamasama at kinakatakutang babae? Simulan natin ang kwento kay King Henry VIII ng England at Catherine of Aragon. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng kabuuang 6 na mga anak. Sa kasamaang palad, 5 sa mga anak nila ang pumanaw noong mga sanggol pa o di kaya ay stillborn o wala ng buhay ng isinilang. Sa 6 nilang mga anak, si Mary Tudor lang ang nag-iisang buhay at lumaki na malusog na bata. Bilang kaisa-isang anak, naging spoiled siya ng kanyang amang si King Henry. Tangan pa niya ang titulo na Princess of Wales. Sa una, si Mary ang sentro ng atensyon ng hari. Binigay sa kanya ang mga luxurious na mga regalo at sariling household. Kaya lumaki si Mary na napaka-sweet at masayahing bata. Ngunit, nakaugalian na sa England na bata pa lang ay ipagkasundo ng ipakasal ang mga babaeng anak. Kaya sa edad na 2 taong gulang, kinontrata na si Mary na ipakasal sa anak ng isang angkan sa France. Ngunit kalaunan ang kontrata ay napawalang bisa. Sunod naman siyang kinontratang ipakasal sa kanyang pinsan na si Charles V. Ngunit si Charles din ang pumutol sa kanilang engagement. Kaya ang pagkabata ni Mary ay minarkahan ng kaguluhan sa politika. Lalo na noong ang kanyang amang si King Henry ay minimithi na magkaroon ng lalaking tagapagmana sa trono. At nangyari nga ang hindi inaasahan. Dumating ang araw na gustong makipaghiwalay ang hari sa ina ni Mary na si Catherine of Aragon, sa kadahilanan na hindi ito nakapagbigay sa hari ng lalaking anak. Ngunit tinanggihan ng Santo Papa ang kahilingan na annulment ni King Henry. Pero atat na ang hari na magpakasal sa babaeng na kursunodahan niya, si Anne Boleyn, upang makabuo na ng lalaking tagapagmana. Kaya binuwag ng hari ang Katolisismo sa England at naging posible ang pagpapakasal niya kay Anne Boleyn. At simula nang binuwag ng hari ang Katolisismo, kaya mas dumarami ang bilang ng mga protestante sa bansa. Ngunit lingid sa kalaman ng lahat na ang paglaganap ng Protestantism ay ang magiging pinakamalaking faktor kung bakit magiging pinakamasamang babae si Mary sa hinaharap. Pero bago iyon, dumaan pa siya sa matinding pagsubok. Resulta ng annulment ni King Henry at Catherine of Aragon ay dineklara si Mary I na illegitimate child at tinanggal ang kanyang titulo bilang Princess of Wales. 9 na taong gulang lamang si Mary nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Kaya musmos pa ang kanyang isipan upang maintindihan ang mga pangyayari. Ang masaklap, inihiwalay din siya sa kanyang inang si Catherine at pinagbawalan pa siyang makita at mabisita ang ina. Hanggang ito'y pumanaw. Mula nang hiwalayan ni na Haring Henry at Catherine, ang batang si Mary ay nagbago na rin. Hindi na siya ang sweet at masayahing bata. Nagkimkim na siya ng matinding galit sa puso at tumanggi siyang kilalanin at tanggapin ang bagong asawa ng kanyang ama na si Anne Boleyn. Kalaunan, naging tahimik siya na dalaga, naging strikto at puntong magsalita. Makalipas ang mga taon, napilitan din siyang pakisamahan ang kanyang half-sister na si Elizabeth I, ang anak ni King Henry VIII at second wife na si Anne Boleyn. Walang ibang kakampi si Mary, kundi ang kanyang sarili lamang. Sa kabila na mababa na ang kanyang status, hindi ugali ni Mary na magmukmuk lang sa sulok at umiyak. Nag-aral siya ng mabuti at mas pinalago pa niya ang kanyang yaman. Ngunit sa pangatlong pagkakataon, ang kanyang amang si King Henry ay nakapag-asawang muli dahil sa pagnanais pa rin na makabuo ng male heir. Kaya isinilang ang half-brother ni Mary na si Edward VI. Pero nang pumanaw si King Henry, umalili sa kanyang trono si Edward VI. Isang protestante si Edward. Kaya noong panahong yun, mas dumami pa ang bilang ng mga protestant sa England. At dahil nanatili si Mary bilang debotong Katoliko, kaya hindi din niya kasundo ang lalaking kapatid
Katunayan, bumuo si Edward VI ng plot upang mapigilan niya na humalili sa trono si Mary I sakaling papanaw siya pagdating ng panahon. At nangyari ang hindi inaasahan ni Edward. April 1552 nang magkaroon siya ng measles at smallpox na nagpahina sa kanyang immune system. Sa panahong ito, umaasa lamang sila sa mga herbal na gamot at wala pang pinakamabisang gamot sa measles at smallpox. Kaya humantong na nagkaroon ng fatal tuberculosis si Edward. Nang si Edward ay naging bedridden na, sinulsulan siya ng mga advisors at mga taga-suporta niya ng mga Protestants na i-alter ang line of succession upang hindi humalili sa trono ang kahit sino sa mga kapatid niya na sina Mary I at Elizabeth I. Kaya bago pa man pumanaw si Edward, nilagay niya bilang successor sa trono ang Protestant na si Lady Jane Grey na hindi niya kadugo. At buwan ng Hulyo 1553 nang pumanaw si Edward dahil sa sakit sa edad na 15 taon. Akala ni Mary habang buhay na siyang magiging miserable. Kaso may ibang plano ang tadhana sa kanya. Wala siyang kakampi sa kaharian at nangangamba siya na kaya napilitan siyang tumakas. Nagtago si Mary sa East Anglia kung saan marami siyang taga-suporta doon na mga kasapi ng Katoliko. Doon bumuo si Mary ng mas malakas na puwersa at naghihintay ng pagkakataon na mabawi ang trono. Bago ito, agad na koronahan bilang reyna ang chosen successor ni late Edward na si Lady Jane Grey. Malamang, ilan sa inyo ay narinig na ang pangalang ito. Katunayan, kilala si Lady Jane bilang the 9-day Queen. Yes, literal na 9 na araw lang siyang naging reyna matapos siya humalili sa trono ni Edward. Bakit nga ba 9 na araw lang siyang naging reyna? Ito'y dahil kay Mary I. Nang nakataka si Mary, ay nakabuo siya ng maraming supporters na sang-ayon na siya ang legitimate successor. At nang lumakas na nga ang kanilang puwersa, nagmarcha sila tungong London upang patalsikin sa trono si Lady Jane. Ang era na ito ay talagang literal na Game of Thrones. July 1553 nang tuluyan ng napatalsik si Lady Jane. 9 na araw lang matapos siyang kinoronahan. At agad prenoklama bilang reyna si Mary I. Ngunit opisyal siyang nakoronahan noong Oktubre 1553. Siya ang naging first queen ng England by law of succession at hindi si Lady Jane ang una. Dahil altered lamang ang succession niya na labag sa batas ng England. Sa kasamaang palad, namana ni Mary ang masamang pag-uugali ng kanyang ama. Nanaig sa kanyang puso ang paghihiganti at pagiging makasarili. Naging matapang siyang reyna at nag-impose ng striktong batas sa nasasakupan. Kalaunan si Lady Jane Grey ay na-convicted sa kasong high treason. Ikinulong sa Tower of London kasama ang iba pa niyang kasamahan na mga Protestants. Pinarusahan sila ng death sentence. Una, sinuspindi ni Queen Mary ang kanyang parusa. Ngunit dahil sa involvement ng ama ni Lady Jane sa isang rebellion, kaya kinansila ni Mary ang kanyang pardon. Ang larawang nakikita nyo ay isa sa mga pinakasikat na painting sa kasaysayan. Ito ang actual depiction kay Lady Jane noong araw ng kanyang execution, kung saan nakapiring ang kanyang mga mata habang sinamahan siya papunta sa kanyang execution ground. Napaka-tragic din ang kapalaran ni Lady Jane. Layunin ni Mary na ibalik ang Katolisismo sa kaharian. Kaya kalaunan nagpakasal siya kay Prince Philip ng Espanya para manumbalik at lumakas ang Katolisismo sa England. Kaya pagkatapos ng kanilang union, si Mary I ay hindi lang reyna ng England, kundi queen consort pa siya sa Espanya. Kaso hindi madali para kay Mary ang pagbuwag sa Protestant reform na pinatupad noon ng yumaong niyang ama at kapatid na si Edward. Kaya ito'y nakalikha ng malawakang paghihimagsik sa buong bansa. At sa pagtangka niya na makontrol ang kanyang nasasakupan at baguhin ang English Reformation, humantong na nag-utos siya na tugisin, ipunin, ikulong at parusahan ang mga Protestante. Gumamit siya ng dahas upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Kalauna nagkaroon siya ng katakot-takot na reputasyon.
Ang pagpaparusa niya sa mga protestante ay tinawag na the Marian Persecution. Although kumuna ang religious persecution bago pa man umupo sa trono si Mary. Katunayan, nagsagawa din ng persecution ang kanyang amang hari noon, both sa mga Katoliko at mga Protestante. Ngunit mas naging matunog lang ang persecution noong panahon ni Mary dahil isa siyang babae. Ngunit hindi lang niya sila pinaparusahan, kundi nag-utos na ng public execution si Mary sa mga Protestants na tumangging magpa-convert sa Katoliko. Sa pamamagitan ng burning by the stake. Isipin niyo, pinipilit noon ni Mary ang matao na maging Katoliko. At buhay ang kukunin niya sakaling tatanggi sila. Kaya si Mary I ang naging pinakaunang evil queen sa kasaysayan ng England. Wala siyang pagsisisi habang pinapanood niya ang masaklap na kapalaran ng mga biktima. Wala siyang pinipili, mapabata man, matanda at may sakit. Ang masaklap, pinipilit din niya ang mga pamilya ng mga Protestants at mga kasamahan na panoorin ang nagliliyab na eksena. Dahil sa takot kaya ang ilan ay napilitan magpa-convert sa Katoliko. Tinatayang 800 naman na mga Protestants ang umalis at nakatakas sa England. Sa kasamaang palad, sa loob ng 5 taon na pamumuno ni Mary, umabot ng mahigit 300 ang kanyang mga nabiktima. Tinatayang 287 ang naparusahan ng public execution at 30 naman ang namata sa bilangguan. Sila ay pinabayaan, nagutom at nagkasakit. Dahil sa marahas niyang pamumuno, kalaunan si Queen Mary I ay nabansagan ng kanyang mga kalaban na Bloody Mary. Ngunit hindi patas ang paraan ni Mary sa persecution dahil ang mga nabiktima niya ay halos mga ordinaryo lang na mga Protestante. Ni isa sa kanyang immediate family na mga Protestants ay hindi niya pinarusahan o isinalang sa execution. Isang halimbawa ay ang kanyang half-sister na si Elizabeth I. Ipinakulong lamang ni Mary si Elizabeth sa Torre ng London dahil sa hinalang pagkakasangkot nito sa isang rebellion. Nagbalak din siya na ipakasal si Elizabeth sa isang Katoliko upang matiyak ang kanyang loyalty at mabawasan ang banta sa kanyang trono. Ngunit may hangganan din ang kasamaan ni Mary I. 1558 nang nagsimulang bumagsak ang kanyang kalusugan at naging complicated ang kanyang sakit. Hinihinala ang nagkaroon siya ng stomach cancer o ovarian cyst. Hanggang si Mary I ay pumanaw noong November 17, 1558 matapos ang 5 taon ng kanyang pamumuno. At humalili bilang reyna ang kanyang half-sister na si Elizabeth I, kung saan nanatiling protestante at naging beloved queen sa kanyang nasasakupan. Gayunpaman, may fair share din si Elizabeth sa persecution. Simula kasi nang umupo siya sa trono, napawalang bisa din niya ang isinusulong na Katolisismo ni Mary I, kaya nanumbalik ang Protestantism. Sinalang din niya sa persecution ang mga Katoliko, although moderate lang ang paraan ni Elizabeth sa pagpaparusa, di tulad kay Mary I. Hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, nanatili si Elizabeth I bilang Protestant Queen. Siya ang naging longest reigning monarch sa House of Tudor. Both pareho sila ni Mary na naging kilalang reyna sa kasaysayan. Si Elizabeth ay nakilala bilang beloved queen. Samantala si Mary I ay nakilala bilang the Bloody Mary dahil sa kanyang marahas na pamumuno. At kabilang siya sa mga topmost evil queen sa kasaysayan sa buong mundo. At dito nagtapos ang kwento ng tunay na Bloody Mary. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa ring tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Droni Bugnay, Nene Habasa, Loz Tiniso from Saudi Arabia, Lady Isa from Paris, Mia Raimundo, Sheila Makalinga, Black Lady, Tucci Rivera, Gamies, Liza the Explorer from Netherlands, Jaggy Baggy, Ray Vargas, Rosalita Polon, Shinunaga Evelyn, Norma Nibpal, Christina Marie, Mike Gaming, Lovely Plaza, Russian Wife at Christina Marie.